po ako spy, hindi po ako spiya po. Bakit nasabi ni Shezing yan yung nirecord niya sa Al Jazeera? Sen, kaya hihingi din po ako ng tulong po sa inyo. Tulungan niyo po ako mag-imbestiga, hindi po ako spy. At para naman po, hindi po ako magmukhang kawawa Sa talaga. dami ng tao na pwede niya banggitin, ikaw pa binanggit niya. Tingin ko po, baka gusto lang din po niya ng media mileage ko po ngayon kasi sobrang taas po ng media mileage ko po ngayon. Possible po. Ibig mo Sen, tingin ko po, dalawa lang po yan. Para sa akin po, kailangan po niya siguro ng media mileage po ngayon. Baka meron po siya ibang motibo po. Pero ako po, hindi po ako spy at hindi ko po siya kilala. sa tingin Can you tell us your full name? My name is Wang Fugui. Do you consent that this video will be shown in the Senate hearing? For better feedback, you can answer in Chinese. Yes, we will fully support the hearings in the Philippines. Mr. Wang, what is your association with She Zijiang and how long have you known him? 我是他的狱友，我们是相互信任的朋友，因为我们在监狱里面生活1年半的时间，在我出狱后，受他的委托处理一些他解密档案的一些事务。 How did you come to access his files? 应该准确的说，是他给了我部分解密档案的权限，我也只是这些文件中的一个保管者。但每一个文件需要打开的话，都是要由佘志江先生本人的解密口令才能打开。In the Al Jazeera documentary that just came out, you revealed that the file of Guo Huaping was found in the files of Mr. She Zijiang. How did you come to the conclusion that Alice Guo or Guo Huaping is a spy based on the fact that her file is with Mr. She? 其实佘志江先生保管的解密档案的内容非常多，而且我也只是在他授权下解密了一部分内容而已。郭华平并不是什么特殊的，只是正好有一份他的国安背景的资料在里面。他的情况和佘志江先生有很多相似的点，我也只能说到这里了，因为我不是佘志江先生本人。按照我和佘志江先生的约定，我只能透露这么多了，抱歉。When and how, if you know only that Guo Huaping was recruited to become a spy, would you know the circumstances of her recruitment and why she was specifically recruited? 这个情况，佘志强先生在监狱中就跟我说了一些。首先，所有的国安招募的外勤特务都会有非常详细的背景资料调查，也有专门的黑客小组和同乡会、商会负责海外的资料收集，包括背景资料里面会掌握一些人的秘密和弱点，这也是国安在海外控制外勤的主要方法。比如郭华平的假菲律宾身份，就是这样的秘密和弱点，他只能听从国安的话。佘志强先生的经历也是有相似的特点。As a spy, what was Guo Huaping's assignment? Do you know what information she passed to the Chinese government and what kind of a spy was she? 这些问题的话，需要直接询问佘志强先生本人，因为他是最主要的知情人。中共国安在招募海外特遣人员的时候，虽然包含专门收集情报的间谍人员，但是也有很多为了中国政府谋取政治和经济利益的，比如有些国家的官员和商人。Who else in her family and associates are involved in the spying operations? And if you know the answer, in what ways are they involved? 这个内容的话，我目前没有权限回答你们了，因为太复杂，涉及的面非常广泛。我只能告诉你们，中国政府的胃口非常大，手也伸得非常远。Can you try to explain to us how the casino, online gambling, maybe scamming businesses are related to the spying or espionage operations? 这些当然有关联的，这和中国政府旺盛的情报需求有很大的关系。还有一个就是这些和“一带一路”是绝对有关联的，而“一带一路”也是面向全世界庞大的统战和情报战略计划的一部分，包括对外的殖民策略。Why do you think that She is telling the truth? 我是当然相信的。如果你们看了这些文件，你们也会相信。To your knowledge, are there other Chinese spies in the Philippines? 每个
每个国家的都有，而且并不完全是华人。我只能回答这些了。In the Al Jazeera interview, She talked about a handler who was the go-between between Guo Huaping and She. Who is this handler? Is he also working for Yatai, or is he connected to the government? Is he the handler of Guo Huaping? So all things that you can say about him. 这个人叫马东立，他是中共的党员，他是佘志亮先生的国安联络人，是红二代的身份。当然，他也有一个美国的身份，还有他是泰国华人协会的副会长。他在佘志亮先生被非法诱捕之前，是亚太排名第3的高层。他很有可能是郭华平的上线。佘志亮先生和郭华平之间的联系就是通过马东立。我也只能回答这些问题了，谢谢。To your knowledge, was Guo Huaping planted here as a spy, like when she was a child, or did she first become very successful, then became a mayor, before she was tapped to work for the Chinese government? 郭华平的竞选本身就是中共国安安排的。After the Al Jazeera interview, Mr. Wang, you had to move to an undisclosed location. Can you tell us why that was necessary? 这个是有必要的，因为不能小看中国国安的海外执行能力。我也希望听证会的议员们注意安全。Have you tried to contact Mr. She after the Al Jazeera documentary? Were you able to get in touch with him? 佘志亮先生目前因为揭露郭华平女士涉及的间谍事件，据悉已遭到了中国政府的严密打压。由于此事件非常的敏感，泰国监狱方面对佘志亮先生实行的严格的监控，已经限制了他与外界的联系。To the best of your knowledge, would she be willing to speak to Philippine authorities, Philippine government, if access to him was granted? 据我所了解，佘志亮本人对菲律宾的感情是非常深厚的，因为的话，他曾经说过菲律宾给了他改变穷苦身份的机会。所以他很感恩于菲律宾，他本人也说过，他一生从未做过伤害菲律宾人民的行为，而且他在菲律宾所有的商业都是符合菲律宾法律的。Ang sabi mo, hindi mo kilala yung binabanggit na si She Zhejiang. We independently vetted that report of Al Jazeera at nalaman namin na yang si She na yan, She Zhejiang, has had quite a presence here. Supposedly, nag-aambag pa ng pera sa mga prestihiyosong universidad dito sa bansa. So, ipa-flash po namin yung mga photos niya. So, yan po siya. Sa photo na yan, siya po yung nasa kanan nung framed document. Hindi mo pa din siya nakikilala kasi kilala siya sa community. Madam Chair, hindi ko po siya kilala. So, ngayon, Ms. Guo, gusto ko pong ipakita sa inyo ang photo namang ito ni Ma Dongli. Itong Ma Dongli, yung sinabi sa video Zoom interview sinabi sa Al Jazeera report na siya daw yung handler ni She Zhejiang, siya rin daw ang handler mo ni Guo Huaping. Itong photo na to, ipinakita to actually nga sa documentary ng Al Jazeera, pero doon, binlur. Kilala mo ba siya? Itong si Dongli. Siya yung naka-blue sa kaliwa ng either Cambodian or Myanmar monk. Madam Chair, hindi ko po siya kilala. So, siya ba yung handler mo? Wala po akong handler. Hindi po ako spy. Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Meron bang ibang lumapit sa iyo para rekrutin ka? Para magtrabaho sa gobyerno ng ibang bansa? Madam Chair, never po. Wala po. Ms. Guo, anong alam mo sa yung terminong United Front? Madam Chair, hindi ko po alam yun. Pero yung ama nyo, si Jian Zhongguo, di ba honorary member siya ng Philippine Chow Tai Organization? Tama ba? Madam Chair, yung Chow Tai Organization po, yan po yung pangalan po ng barangay po nila. Pangalan ng barangay nila saan? Apo, sa China po. Saan sa China? Fujian, China. Yung Chow Tai po, yan po yung mismong barangay po. Okay.
Pero meron ding organisasyon na Philippine Chow Tai Organization, di ba? Yung Philippine Chow Tai Organization po, ang ibig sabihin po noon, Madam Chair, lahat po ng galing po dun sa barangay na yon ay nagkaroon po sila ng organization po na parang pangsama-sama po nila dito, association po nila dito sa atin po. So, merong ganitong klaseng association dito sa Pilipinas. Philippine Chow Tai Organization. Opo, Madam Chair, yung Chow Tai po, yan po yung pangalan po mismo ng barangay po nila. At di ba honorary member si ama mo, si Jan Ziongo, honorary member nitong Philippine Chow Tai Organization? Madam Chair, doon sa position po, hindi po ako sure, pero doon sa Chow Tai Association po, meron po talaga dito sa Pilipinas. At miyembro yung ama nyo dahil taga Chow Tai siya. Opo, basta pagkataga doon po sa barangay po na yun. So members siya, si ama mo? Tingin ko po member po siya. Member siya. Sa pagkaalam namin, honorary member. At tama ba na itong Philippine Chow Tai Organization ay kinikilala bilang isang United Front Organization? Madam Chair, hindi ko po alam. Madam Chair, Yes, this is a SP related Pro question. Tempore. Madam Alice, spiya ka ba talaga? Sen, hindi po ako spy. Hindi po ako spiya po. Bakit nasabi ni Shezing yan yung nirecord yun sa Al Jazeera? Sen, kaya hihingi din po ako ng tulong po sa inyo. Tulungan niyo po ako mag-imbestiga, hindi po ako spy. At para naman po, hindi po ako magmukhang kawawa Sa talaga. dami ng tao na pwede niya banggitin, ikaw pa binanggit niya. Tingin ko po, baka gusto lang din po niya ng media mileage ko po ngayon kasi sobrang taas po ng media mileage ko po ngayon. Possible po. Ibig sabihin, ginamit ka lang nitong si Shezijang? Para sa akin po kasi hindi ko po siya kilala. Kung walang apoy, walang sunog. Kaya nga, inulit ko, bakit sa dami-dami ng tao, ikaw ang pinili niya na sabihin, ikaw ay isang spiya? Shen, tingin ko po, dalawa lang po yan. Para sa akin po, kailangan po niya siguro ng media mileage po ngayon. Baka meron po siya ibang motibo po. Pero ako po, hindi po ako spy at hindi ko po siya kilala. Sa tingin mo, ano motibo niya para banggitin ang pangalan mo na isa kang spiya? Sen, maganda rin po yung narinig ko po kanina kay Madam Chair na through our government agency po, sana po ma-invite po natin siya through Zoom.